Hello po sa ating lahat. Good day. Magandang balita ito. Ang lower house ay nag-prepare ng bill para sa revival ng ABS-CBN. So, ang ibig sabihin ay ang ABS-CBN ay mabibigyan muli ng prangkisa, kaya malaya muli itong mag-air ng mga programs. Okay, para sa akin, good news yan. Why? Dahil talagang ang television o yung mga television programs ay bahagi na talaga ng buhay nating mga Pilipino. Natatandaan ko yung kabataan natin na talagang magaganda yung program sa TV. Mayroon noong Student Canteen, School Bukol, Jan and Marcia, Home Along the Rilis, Champoy. Okay, yung mga elementary yata ako, ano yung kinachipchay? Oras ng Ligaya. Okay, kung hindi ako, grade 1 pa yata ako, may kwan pa yun, yung Charlie Davao at saka Ariston Bautista, codename Apollo. Okay. Yan ay nakikipanood lang sa kapitbahay. Maglalakad ka pa ng medyo malayo para makipanood. Tignan mo yung bintana ng may TV, puno ng tao yan. Those were the days. Pero okay naman. Talagang very gentile. Yung ka naman yung environment. Okay. Ngayon, going back, kung para sa akin, kung titingnan talaga, yung closure ng ABS-CBN ay resulta ng politicking. Why? Kasi talagang na-close yan dahil galit na galit itong si former President Duterte sa sa TV station na yan dahil ayon sa kanya during the presidential election, supposed to be mayroon silang advertisement na dapat ipasok ng ABS-CBN, ngunit hindi nila ito na ipalabas. Kaya yun, galit na galit itong si President Duterte. Dahil nung mga panahon na yun, kung ano talaga ang gusto ni President Duterte, nasusunod dahil karaniwan dyan sa Kongreso ay kanyang kaalyado. Ito yung hindi maganda sa nakikita ko dyan sa lower house, even dyan sa Senate. Kasi iikwan natin na sila ay membro ng particular political party. Pagkatapos, pag after the election, din yung may nanalo, doon na sila sa, magpalit sila ng partido. Pagkatapos, makisama na lang doon sa sa partido ng nanalong presidente. Para, siyempre, magsip-sip. O kung ano ang kanilang request, ibibigay sa kanila. So, para sa akin, that's not good. Dapat kung halimbawa, kung saan political party ka, diyan ka na. Kasi ang pinag-uusapan dapat ay prinsipyo, hindi naman yung dapat makianib ka for some political favor. So, yan ang nakikita natin. Ngayon, going back, siyempre,
karaniwan diyan sa Congress noon, kaalyado ni Duterte. Kaya pagkatapos ayaw ni Duterte na magkaroon ng prangkisa ang ABS-CBN. Kaya yan, nawalan siya ng prangkisa. Okay. So, ang ibig sabihin, talagang ang pinaka cause ng closure ng ABS-CBN is because of politics. Yung mga sinasabi na hindi nagbabayad ng tamang buwis, pagkatapos hindi raw pa ang patas ang patas ang pagbabalita, etc. etc. Palagay ko, hindi talaga yun ang yung tamang reason kaya ito ay nawalaan ng prangkisa. Okay. Pagkatapos nga yung nakakaawa din yung maraming natanggal na trabahador all over the country. Sinasabi na more or less mga 11,000. So, that's possible, Kasi, libawa, dito sa amin noon, sa morning, sa afternoon, may mga programs ng ABS-CBN na hindi yung main program. So, ang ibig sabihin, sa mga iba't ibang area, may program ang ABS-CBN na hindi overall. Okay, pero mayroon yung oras na talagang yung nasa Metro Manila yung napapanood natin. Okay. Kaya ganyan it's good thing na makuan siya muli. Pagkatapos ito ang observation natin kasi talagang nanonood tayo ng TV. But hindi tayo particular sa TV station. Kung saan ang nakita natin na maganda, so doon tayo nanonood. Yung na-close yung na-close yung ABS-CBN, para sa akin, parang nabawasan yung bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Yun ang nakikita ko. Nabawasan yung parte natin na masaya as a Pilipino. Kasi noon, bago ma-close yung ABS-CBN, then meron yung mga program sa Friday, Saturday, Sunday na talagang pinapanood ng marami. Okay, maraming mga nanonood. Kaya nung nawala na yon, so na-stop na yung situation na yun. Although may mga TV station pa na existing, but then as if nabawasan nga. Okay. Pagkatapos ito nga yung mga empleyado, sinasabi na talagang maraming naghirap dahil sa nawalan sila ng trabaho. Meron nga kaming mga relatives na nagtatrabaho doon. Pagkatapos noong na-close yung yung radio station, ang balita namin ay talagang affected yung kanilang kabuhayan. Okay? So, ganun ang natin, it's a good thing na marirevive muli ang ABS-CBN. Pagkatapos, sana yung mga institution na ganito, pag nang pasukin ng mga politiko for their own ends or for their own
interest. Pabayaan itong mga itong mga institusyon, mga grupo na nagbibigay sa ating ng kasiyahan bilang Pilipino. At anyway, hindi rin lang kasiyahan, nagbibigay din sila ng information. Nai-educate tayo sa mga iba't ibang issue. Kaya yan, sa ako, very happy kung indeed matutuloy na yung reprogramming ng ABS-CBN. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.